Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Sa mapagpalang araw ng linggo ang ipinapabot ng programang Reasons of Faith sa lahat ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Tayo po ay live na sumasapit ngayon. Ngayon po ay September 27, 2020 sa ganap na alas 3 po ng hapon. Kami po ay nagagalak na muli ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagdadala ng isang paksa bilang paghahanda po sa atin, sa ating spiritual na kalagayan, kung paano tayo daratnan ng Panginoon na handa at matitibay ang pananampalataya sa Kanya. So ang ating pong magiging paksa ngayon may kinalaman sa paghahanda sa darating na pagsasabatas ng araw ng linggo. Preparing for Sunday Law. Yan po yung ating paksang pag-uusapan. Yan po yung ating paksang lilimiin at himay-himayin. Kasama ko rin po sa pagkakataong ito, syempre as always, ang aking unika iha, si Princess Aliyah Sarmiento, na atin pong makakaagapay bilang technical para maging maayos po ang atin ng programa sa mga oras na ito. At syempre, patuloy din po nating pinapapatid sa inyo yung ating, lalo na sa mga estudyante ng Reasons of Faith Bible Institute, na yung ating ginawang series simula nung nakaraang Sabado. Mini-series po yun. Pagbibigay po natin ng linaw sa mga argumento laban sa Biblia at doon sa mga isipan patungkol sa mga ilang bagay o ilang issue sa banal na kasulatan para makompleto po ang detalye, lalo na sa mga marahil ngayon lang panood ngayon. Pwede nyo pong balikan yung aming program last week, September 19 and 20, pati kahapon, September 26. Yun yung mini-series na tinalakay po natin yung historiography of the Bible, tinalakay natin yung alleged contradiction, tinalakay natin yung biblical inerrancy. So yun pong biblical inerrancy na tinalakay natin kahapon, may kinalaman po yun sa usapin at paniniwala, maging sa loob ng Seventh-day Adventism, na meron daw pagkakahati-hati ng paniniwala kung ang Biblia ay walang kamalian o kung yung Biblia ay may kamalian. Yun po ang issue na yun. So, doon ko po, niresolve ko po kahapon yung atin hong pagtalakay. So, yan po ay para sa mga ibang isipan, labas doon sa panuntunan at paniniwala ng mga Seventh-day Adventist na dapat maging matibay din yung ating mga kapatid na maintindihan yung isyong pinag-uusapan. Kasi po, pag hindi po ninyo nauunawaan yung isyong pinag-uusapan, kadalasan po ay nagiging dahilan yan para yung iba mawala ng confidence sa samahang Seventh-day Adventist, lalo't higit sa banal na kasulatan. Kaya naman nabuo itong Adventism dahil po sa Biblia, sa banal na kasulatan, ayon sa hula na lumitaw itong grupo ng samahang ito, ayon sa prophecy ng Biblia. So maging confident po tayo at kinakailangan settled tayo intellectually and spiritually so that we cannot be moved anymore by kung ano-ano mang mga katuroang tinatawag ni Pablo na mga hangin ng aral, winds of doctrine. So yun po yung ating pagpapaalala sa inyo. Ganun din, akin pong ina-announce patuloy sa lahat ng mga estudyante ng Bible Institute Season 4, yung mga estudyante po natin. Mamaya po ay ma-upload na po yung ating Lesson 3 ng atin hong klase at tiyakin po natin dahil hihingan ko po uli yan ng reaction papers. So bibigyan ko po kayo ng palugit na naman na 1 month. Ganun lang naman ho yun kasi once a month tayo kumbaga nag-upload ng lesson and then once a month din yung meeting natin. So malaki po yung ating panahon para panuorin at pag-aralang mabuti yung mga subject na dinadala natin. Ganun din yung ating Spirit of Prophecies lecture series na ginagawa yan every second Sabbath of the month. Yan po sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Ano ho? In cooperation with the Reasons of Faith Media Ministry. Ganun din, same time ng Reasons of Faith program, simultaneous nating dinadala yan. Diyan po natin tinatalakay yung usapin na may kinalaman sa Spirit of Prophecy.
Ganun din, pakisubscribe din po yung ating Reasons of Faith Media Ministry sa ating YouTube channel. And then, i-click nyo lang notification bell para every time na mag-upload po ang inyong lingkod ay lagi ninyong masusundan. Okay? So ngayon, bago tayo dumako sa atin hong paghimay ng paksang ito, ay yung mga tanong ho muna, medyo tinigil muna natin. Baka next broadcast natin, lobe ng Panginoon, next week ay magre-resume po tayo sa pagsagot sa mga tanong. Pasensya na ho dun sa mga nag-forward, pero ganun pa man. Patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga tanong at nakapila naman ho yun doon. Tiyak naman natin, sasagutin natin sa tulong ng Panginoon. Okay? So ngayon po tayo mananalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong ipinagkaloob na oras, na panahon na kami po ay mabigyan ng pagkakataon makapag-broadcast ng Reasons of Faith upang talakayin po ang mga salita na inyong ipinagkaloob sa amin. Samahan kami, Ama, ng inyong Santong Espiritu at bigyan kami ng pagkaunawa at kaalaman ng karunungan upang ang aming matututunan ay maisabuhay namin na magbigay ng kapurihan lamang sa inyo at hindi sa aming mga abang sarili. Patuloy na pagpalain ang lahat ng aming mga taga-subaybay. Inyo silang bigyan ng patuloy na kasigasigan ng pananampalataya at pag-asa na ang sanglibutang ito ay malapit ng matapos dahil inyong ipapanatili ang katwiran at ang pag-ibig na maghahari sa buong sansinukob kasama ng inyong mga anak na pinaghandaan ninyo ng dako magpakailanman. Salamat o Diyos sa pag-asang ito. Salamat sa katiyakan na sasamahan kami ng banal na Espiritu sa aming gagawing pag-aaral upang kami din naman hindi lang mabiyayaan kundi kami ay maging daluyan ng biyaya at pagpapala sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin. Ipagpatawa din ang anumang lahat ng aming mga karumihan at kasalanan, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so gusto kong i-acknowledge muli yung mga nag-forward ng mga comment ng atin hong mga followers. Unahin natin si Brother Rod Gonzales Cell. Maraming salamat Brother Melvin sa maliwanag at bagong info sa akin. Nalaman ngayon lang. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoong Diyos at lalo pang palawakin ng Diyos ang inyong kaalaman upang marami pa ang makaalam ng katotohanan. God bless. Maraming salamat Brother Rod at purihin ang ating Panginoon. Yan din po ang ating dalangin na patuloy na maging bahagi tayo ng mga kaalaman mula sa ating Diyos. Okay? Next, galing kay Sister I. Vidad. Amen. So blessed with the message given. Well explained. Thank you Brother Melvin. More power, ROF. Praise God, Sister I. Next, galing kay Glenna Ditoyato. Ang dami ng oppose, contradict at opinions about Bible, but the truth will stand and shall prevail. May God bless us all. Happy Sabbath, brethren. Okay, maraming salamat. Galing kay Brother Marlon Anthony. Tama po, Bro Melvin. Desperate move po yun ng ibang mananampalataya na ibagsak at tapakan ang paniniwala ng kapwa para maiangat ang sarili nila. Tama ka dyan, kapatid, no? Ganyan ang ginagawa talaga ng mga mababait na tao. Mang-apak, mangutya, tuyain ang kapwa para sila'y umangat. Anyway, next, galing kay Dr. Maria V. Ornopia. Well said, Bro Melvin. Thank you. God bless us. Praise God, Doc. Maraming salamat din. Galing kay Sister Dean Toscano. Praise God, Bro Melvin, sa maliwanag na explanation. Very informative po talaga ang program nyo. God bless, ROF. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, next, galing uli kay Brother Marlon Anthony. Happy Sabbath po sa atin lahat and thank you po sa very informative na program mo po, Brother Melvin Sarmiento. God bless sa ating lahat. Yes, God bless sa ating lahat. Galing kay R. Kaat. Salamat, Brother Melvin, sa maliwanag na pagpapaliwanag. Tama po kayo, Biblia po ang ating dapat sundin. Siyempre, ano pa nga ba? Salamat, kapatid. Biblia ho talaga ang dapat nating susundin, hindi kung sino-sinong nagsasalita na nagmamarunong sa kanilang mga sarili. Next, galing kay Brother Mark Hill Acampado. Maraming salamat Brother Melvin sa panibagong kaalaman at magpapatibay sa pananampalataya naming taga-subaybay. God bless ang ministry at family. Praise God. Maraming ding salamat kapatid. Next, galing kay Brother Alvin Martin. Brad Melvin, tama si Martin Luther. Continue your ministry. Jesus is coming
very soon. Praise God, Brother Alvin. Tama po ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni Martin Luther, no? Praise God. Okay, so yan po yung binasa nating mga pag-acknowledge po natin sa mga taga-subaybay po ng ating programa. So, basta meron ko kayong mga gusto pang sabihin, babasahin ko po yan basta bilang kumbaga pasasalamat sa inyo. Okay, so ngayon, ang ating tatalakayin, itong ang preparation for Sunday Law. Of course, ang preparation natin, inihanda natin ang ating sarili. Hindi per se doon sa event ng Sunday Law. Natural sa pagsalubong sa ating Panginoon. Dahil yung paghahanda mo sa sarili sa Sunday Law, magiging walang kabuluhan yan kung hindi naman sentro ng paghahanda natin ang ating Panginoon. Kumbaga nililinaw ko lang kasi hindi ko naman pwedeng i-explain sa pinaka-title ng ating tema. Kasi siyempre may mga kapatid minsan na yung mismong title binibigyan ng pansin. Natural, tayo gumawa ng title, tayo magpapaliwanag dapat. Kaya inunahan na natin, no? So ang title, para simplihan lang, Preparing for Sunday Law. Yung Sunday Law na, pakatagal ng pinag-uusapan yan, no? Kailan ba mangyayari? Ngayon ganito ang kaaway na si Satanas, madalas nating basahin yung kanyang mga taktika sa Biblia. Very subtle. Kumbaga sa isang magnanakaw, hindi po yan dadaan sa front door. Dadaan po yan sa back door. Ang ibig kong sabihin, hindi doon sa inaakala natin, iniisip natin, nakapamaraanan yung declaration or pagpapatupad ng National Sunday Law. Baka iniisip natin na for religious purposes na ifo-front nung Antikristo ang Sunday Law sa pamamagitan po ng isang makapangyarihang bansa ngayon sa sanglibutan. Yung tipo bagang dadaan, biglaan at yun religious matter ang ipupukol, ihahain na dapat tayong lahat manghili na ng linggo. Baka yun ang iniisip ng marami sa atin. Hindi po. Hindi po ganyan umatake ang kaaway. Hindi po yan dadaan sa pintuan sa harap. Kaya nga magnanakaw, kaya nga tuso. Gagamit siya ng ibang kapamaraanan, especially psychological, na yung mga tao will caught them unaware. Ibig sabihin, daratnan sila ng pangyayaring yon na hindi nila namamalayan, hindi handa. Kaya nga deception ano pa ang dahilan ng salitang deception kung tayo alam natin yung kapamaraan ng bigla unless, yan nga po unless o maliban na tingnan natin yung sinasabi ng ating Panginoon at ipanalangin nating mabuti na mabigyan tayo ng wisdom para makita natin ng malinaw. Hingin natin yung malinaw na pananaw mula sa Diyos dahil ang Diyos lang ang nagbibigay ng malinaw na pananaw sa mundo ngayon. Sa sanglibutan ngayon, sa loob ng Kristyanismo, maging sa loob ng Adventism, na marami sa ating mga kapatid at kumbaga mga marunong na kapatid na sa halip na maging malinaw yung pananaw, lumalabo ang pananaw. So dapat maging maingat tayo dyan mga kapatid. Kaya laging sa Diyos tayo aasa. Hindi doon sa ginagamit lang yung pangalan ng Diyos para sa kanilang sariling agenda, para sa sarili nilang mga propaganda. Ingat tayo doon. So ngayon, may babasahin po ako rito, pakilagay, Ali. Ito po ay sa website ng Caritas, pero siyempre, ito ay pansamantala lang to. Itong may title, kasi babasahin natin yung pinaka-message. Ang title ay Laudato Si by Pope Francis Encyclical on Human Ecology. Ayan. Ano ba itong Laudato Si? Anong meron dito? Ngayon, itong Laudato Si, ito pa yung 2015. Ali, pakitanggal. Tapos na. Ito pa yung 2015 na encyclical letter ng kasalukuyang Pope Francis. Ano nga ba itong Laudato Si? Himayan natin ngayon yan. Itong pinag-uusapang Laudato Si. Ano ba ang ibig sabihin nito? Anong kinalaman nito sa ating pananampalataya? Bakit merong ganitong
panawagan na sinasabi itong kasalukuyang Papa. Pag pinag-usapan po ang Laudato Si, ito po yung encyclical letter on human ecology. Ano ba pag sinabing human ecology? Pag sinabing human ecology, ito po ay isang interdisciplinary and transdisciplinary study of the relationship between humans and their natural, social, and built environments. So yun ay pag sinabing human ecology. Ito po ay pagsasani, pag-aaral ng tinatawag na relasyon sa pagitan ng tao at ng kanyang kapaligiran or environment. Human ecology. So kung titingnan natin ito, parang walang kinalaman ho ito sa pananampalataya o relihiyon dahil ito ang purpose nito, ang focus nito, patungkol ito doon sa kalagayan ng tao socially, no? At yung relasyon niya doon sa kapaligiran niya. Yun po yun. So, pag tiningnan ninyo yung sinasabi about Laudato Si, walang kinalaman ito sa relihiyon. Ito ay patungkol sa magiging sitwasyon or kapakanan ng sangkatauhan, lalo na kung paano niya ingatan yung kanyang kapaligiran. So, human ecology. Ito po yung encyclical letter ni Pope Francis concerning these matters na nabanggit natin sa tao at sa tinatawag na environments. Ngayon, ito pong mga slides na babasahin ko po sa inyo, no? Itong sunod-sunod na slides, kumbaga, hango ito sa presentation ni Pastor Doug Batchelor about Sunday is coming. So ito naman ay ibinabahagi ko po sa inyo in layman terms sa wikang Pilipino para tayong mga Pilipino magkaintindihan, lalo na sa mga Seventh-day Adventist na alam yung issue sa Sunday law. Pero ulitin ko, ang atake po rito ng kaaway ng Diyos, hindi yung tipong eto religious Sunday law, international, batas na agad yan. No? Hindi ganyan ang atake ng kaaway. Ang laban lahat dito psychological. Ngayon, ito simulan natin. Ali, pakilagay. Sunday law as a cloak. Itong Sunday law, cloak as an environmental emergency. Itong Sunday law na pinag-uusapan, lumalabas ito parang kumbaga yung pangtakip, no? Parang pambalabal. Pantakip ito sa pangangailangan ng ating kapaligiran. Itong usapin ng Sunday law. So ang Sunday law na sinasabi ngayon, ulitin ko, sa Laudato Si, lumalabas ito, hindi nakikita yung issue when it comes to religious matters. Hindi ito usapin ng Sabbath or Sunday. Kaya nga ganito katindi itong ipinipresent natin, at salamat din kay Pastor Doug dahil nga po ay kanya rin ina-update yung mga kapatiran, no? Next slide, Ali. Ito ay courtesy of Pastor Doug. Ito yung encyclical letter ni Pope Francis noong 2015 pa. Babasahin natin yung mismong sinasabi niya. Ali, next. The biblical tradition clearly shows that this renewal entails recovering and respecting the rhythms inscribed in nature. So pinapakita dito sa sulat na encyclical letter ng Pope Francis sa Laudato Si, na yung biblical tradition ay nagpapakita ng tinatawag na renewal para maintindihan natin yung rhythm na sinasabi ng atin pong kalikasan. Ang focus nga, environment. Next, by the hand of the Creator, we see this. For example, in the law of the Sabbath, on the seventh day, God rested from all His work. So dito meron siyang ipinakita na usapin na may kinalaman dito sa ating manlilikha. Patungkol sa batas ng Sabat sa ikapitong araw na kung saan ang Diyos ay nagpahinga. Ngayon, tuloy. He commanded Israel to set aside each seventh day as a day of rest, is Sabbath. Tingnan ninyo may twist po dito Ginamit niya yung batas o utos ng Diyos na iniutos sa bayang Israel para ipangilin nga yung araw ng Sabat. Ngayon, sabi niya kasunod, similarly,
every 7 years, a sabbatical year was set aside for Israel. So, maging doon sa every 7 years na sabbatical year para sa bayang Israel, ginamit rin po niya sa kanyang encyclical letter. Dahil meron siyang ipinupunto ritong mga bagay na ating dapat makita. Next, on Sunday, our participation in the Eucharist has special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, next, is meant to be a day which heals our relationships with God, with ourselves, with others, and the world. Stop muna tayo dyan. Ginamit niya ngayon yung 7th-day Sabbath na ang kanila laging diin na para lang yan sa Israel, no? Ito ay ginamit niya for comparison. Meron siya ritong gustong ihalin tulad. Ha? Yung 7th-day Sabbath ng mga Hudyo, ng Israel, merong kapahingahang ginagawa sila sa ikapitong araw at kinote din yung sabbatical year every 7th year. Ngayon, sinabi niya na rito, ito na yung pasok, ito na yung twist. Ito na yung gagawin niya mula doon sa paghalin tulad sa 7th-day Sabbath ng mga Hudyo. On Sunday, sa araw ng linggo, yung pakikibahagi sa Eucharist, ito yung misa na ginagawa nila sa Eucharist, ay merong mahalagang bagay, no? Yung Sunday katulad ng Jewish Sabbath. So nakita na ninyo, yun yung sinasabi nga natin binubukod nila yung 7th-day Sabbath, Jewish yon. So pinapalitaw talaga, hindi yun ay Sabbath para sa lahat, sa Hudyo lang. So pinapalitaw na yung linggo sa atin yan. Sunday, our participation in the Eucharist has a special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, so yung linggo, katulad din ng Jewish Sabbath, ito is meant to be a day na, kumbaga, magpapagaling, heal, sa ating relasyon sa Diyos, sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa sandaigdigan. Ito mas malawak ito. Yung sinasabi niya, itong pakikibahagi sa araw ng linggo, dito nabibigyan ng kagalingan yung ating relasyon sa Diyos. Napansin niyo po yun. Sa mga karamihang Kristiyano, babaliwalain yung puntong yun. Ano naman kung linggo yan? Ang importante, ito ay magbibigay ng kagalingan sa ating relasyon sa Diyos, sa ating kapwa-tao, at sa ating kapaligiran. Yun yung sinasabi nating focus ng Laudato Si. Yung concern sa kapwa-tao, sa ating kapaligiran, dahil dito magkakaroon tayo ng kagalingan sa relasyon natin sa Diyos. So kung yung Sabat ng mga Hudyo, na meron silang ginawang kapahingahan sa ikapitong araw, which is Sabado, ngayon, yung linggo naman natin, yan ay nagbibigay ng mahalagang relasyon sa Diyos, sa ating mga sarili, sa ating kapwa, at sa ating kapaligiran. Next, Sunday is the day of the resurrection, the first day of the new creation, whose first fruits are the Lord's risen humanity. The pledge of the final transfiguration of all created reality, it also proclaims man's eternal rest in God. So ito, stop na muna tayo doon. Ito nga yung kanilang kadahilanan kung bakit linggo na dapat ang ipangilin. Kasi si Kristo nabuhay ng araw ng linggo. At ang tawag nila sa linggo, sa first day, new creation. Okay? New creation, bagong paglalang. Dahil si Kristo, siya yung pangunahing bunga ng sangkatauhan. So si Kristo ay nabuhay ng linggo, ang sangkatauhan mabubuhay din. Doon sa puntong linggo na pinag-uusapan. So maganda yung kanyang drive po rito, maganda yung kanyang kumbaga pag-ata-atado ng kanyang sinasabing pangungusap na ito. So, yung bahagi, ang created reality sa linggo, ito ay nagpo-proclaim ng pangwalang hanggang kapahingahan ng tao sa Diyos. So yung linggo, nagsasaad ng pangwalang hanggang kapahingahan ng tao sa Diyos. Tandaan natin,
ang issue ng Laudato Si ay patungkol sa tao at sa kapaligiran. So, binanggit kanina doon sa unang sinabi natin, nagsisilbing urgent, nagmamadaling aksyon ang kinakailangan ngayon para mapanatili yung mabuting kapakanan ng tao at sa kanyang kapaligiran. Tuloy natin ha. Next. The law of weekly rest forbade work on the seventh day. Okay, ano daw? Yung batas ng lingguhang kapahingahan, para hindi nga tayo gumawa sa ikapitong araw. The law of weekly rest forbade work on the seventh day. Even now, next Ali, even now, we are journeying towards the Sabbath of eternity. The New Jerusalem, towards our common home in heaven. Jesus says, I make all things new. Revelation 21:5, kinote niya. So, stop muna tayo, no? So, eto tingnan natin. Maging ngayon, tayo naglalakbay patungo sa sabat ng pangwalang hanggan. Yung walang katapusan, eternity. Patungo saan? New Jerusalem. Patungo saan daw? Sa ating common home. Saan? Sa langit. So, ang batayan, para makamit natin yon, magkaroon tayo ng pakikibahagi sa kapahingahan sa araw ng linggo. Dahil sa araw ng linggo, maaayos yung ating relasyon sa Diyos, sa ating kapwa-tao, sa ating kapaligiran. Ito yung paglalakbay natin patungo sa sabat na pangwalang hanggan. So, ang linggo ang pinupunto doon. Pero, ang nako-front dito ay walang iba kundi kapakanan ng tao at ng kapaligiran. Huwag niyong kakalimutan yon, ha? Ituloy pa natin yan at ginamit nga ang ating Panginoon na gagawin niyang lahat ng bago. Noong September 1, 2020, mababasa natin sa Associated Press, ito yung headings, Pope use pandemic to give the environment a vital rest. Naintindihan mo ito ng mga journalist, no? Ginamit ng Pope na si Pope Francis, ito pong pandemic ng coronavirus para magbigay sa kapaligiran ng mahalagang kapahingahan. Okay? So, ang punto although 2015 pa yung Laudato Si, so ngayon nangyari nga po yung tinatawag na itong coronavirus na ito at itong pandemic ay talagang nagbigay ng matinding takot sa buong mundo na naging dahilan naman ng pagkakaisa ng lahat, politics, academics, economics, religion, mga non-profit organization. So, sa madaling salita, lahat ng institusyon sa mundo nagkaisa para labanan itong pandemic. At ngayon nga, sangayon dito, ginagamit ngayon ni Pope Francis itong pandemic para magkaroon ng tinatawag na kapahingahan o rest. Okay. Tuloy natin. Ali, pakilagay. Sa Associated Press pa rin. Vatican City, the COVID-19 pandemic has shown how the earth can recover if we allow it to rest and must spur people to adopt simpler lifestyles to help a planet groaning under the constant demand for economic growth, Pope Francis said Tuesday. So itong COVID-19 pandemic na ito ay nagpapakita kung paano ang ating sanglibutan ay pwedeng makarecover kung papahintulutan natin yung kapahingahan niya. Kapahingahan nino ng sanglibutan. Aba, matindi itong sinasabi na ito. Tumatangis na yung ating sanglibutan eh. So kinakailangan ng ating sanglibutan, kapahingahan, nag-aalburuto ng ating sanglibutan. Ituloy natin ang basa. In his latest urgent appeal to help a fragile environment, Francis also renewed his call for the cancellation of the debts of the most vulnerable countries. Bait, no? Nanawagan siya ng alin? I-cancel muna yung mga utang ng mga mahihirap na bansa. Okay? So matindi ang concern. Tuloy pa natin.
Such action would be just, he said, since rich countries have exploited poorer nations' natural resources. So kaya nga itong pinag-usapang Laudato Si, hindi po ito hiwalay nung 2015 lang. Noon pa, especially sa kapanahunan ng Dark Ages, itong panawagan regarding sa concern lalo na sa mga mahihirap, matagal na ho ito. Yung idea, psychologically speaking, na dapat ipamudmud natin pantay-pantay yung resources ng sanglibutan. Kung titingnan sa mababaw na surface, oo nga naman, wala anong masama, mas maganda pantay-pantay lahat. Di ba? So, kung hindi natin naalala, psychologically speaking, no, yung principle regarding sa the end justifies the means, hindi yung totoo yun eh. Yung the end justifies the means, principle po ito ng justification sa mga bagay na sinasabing ito. Anong ibig sabihin ng the end justifies the means? Ibig sabihin ganito. Kahit masama ang pamamaraan, basta maganda yung motibo mo, okay lang yun. Justifiable daw yun. May katwiran. That's why pinasikat sa Hollywood movies yung tinatawag na Robin Hood. Ang ginagawa ni Robin Hood na nagnanakaw sa mayayaman at yung ninanakaw niya sa mayayaman, ipinamumudmud niya sa mahihirap. Justifiable yan. Yan yung principle na the end justifies the means. Basta maganda yung motibo mo, kahit yung kapamaraanan mali, ayos lang yun. Yan. Pag hindi natin naintindihan yung puntong yun, matagal ng issue yung the end justifies the means. Even yung masaklap na pangyayari during the Dark Ages na pinagpapapatay yung mga protestante, gina-justify din po yun ng Vatican. Yes! Daming aklat kaya nila yon na okay lang na i-persecute at pagpapatayin yung mga protestante. Bakit? Mga ano sila, tagapagdala ng kaguluhan sa church, speaking of Catholicism. Huwag sanang malimutan ng mga kapatid na Kristiyano yung kasaysayan na yan. Naku po, pag nalimutan ninyo yan, kasamang mababaon, kasamang mababaon sa hukay yung mga prinsipyo na gusto ng Diyos na maintindihan natin sa Kanyang salita. Okay? So, ba't natin sinasabi yung mga bagay na ito? Kasi ito yung mga tinatawag na cloak. Yung mga pambalabal. Ito yung mga pambalabal dahil hindi naman po talaga nagbabago ang plano ng Vatican na ibalik yung dating kalagayan ng Pope sa dati niyang kalagayan during the Dark Ages, which is the combination, or I would say, the abnormal combination of church and state. Yung pinagsama yung gobyerno at relihiyon, kaya marami noong nausig, maraming pinapatay, maraming ipinabilanggo, maraming kinumpis kayong mga ari-arian kapag hindi sumunod sa patakaran ng papacy sa Vatican. Akala ho ba natin nagbabago pa rin yung prinsipyo? No. Kaya sinasabi natin, itong mga binabanggit na ito, lumalabas ito cover, cloak. Pantakip po ito. Lalo na itong issue ng environment, para isulong ang isang bagay na hindi mo nakikita sa ngayon, yun pala patungo doon sa oppression. Na hindi ka na pwedeng magkaroon ng karapatang piliin, sambahin yung gusto mong sambahin, sundin ang gusto mong sundin. Tuloy natin ha. Next. In some ways, the current pandemic has led us to rediscover simpler and sustainable lifestyles, Francis said in a written message. Next, already, we can see how the earth can recover if we allow it to rest. Itong nangyari kasi pandemic. Kumbaga, tigil lahat ng mga industrial na mga projects. Kaya nakita naman talaga, hindi naman lingid sa kalaman yan eh. Totoo naman talaga na luminis yung hangin, kahit pa paano luminis naman. hindi kagaya ng dati na tuloy-tuloy yung trabaho, tuloy-tuloy yung mga tao sa labas, walang tigil sa economic na ginagawa when it comes to economics. So walang tigil at dito nga justifiable yung sinasabi niya, nakita naman sa ating planetang ito na kung ipagpapatuloy natin yung kanyang kapahingahan, makaka-recover ang ating planeta. Tuloy natin. The Pope said, adding, creation is groaning, citing the medical, social, and economic crisis triggered by the pandemic. Francis said it was time for restorative justice.
So panahon na ika ngayon ng alin? Pagpapanauli ng hustisyang. Kaya nga ito yun, yung ginagamit ng mga terminong restorative justice kasi naaabuso yung ating kapaligiran. Naaabuso. So talaga ang concern dito sa kapaligiran at sa kapakanan ng tao na kung titingnan mo sa surface, sino magsasabing masama? Psychological lang ang approach eh. Sinong magsasabing masama na ang concern nitong ni Pope Francis ay kapakanan ng tao at kapakanan ng kapaligiran, ng ating environment. Next, drawing attention to Earth's fragility is a hallmark of Francis papacy. Kumbaga, ito yung pinakatatak ngayon, yung kanya kasi ngayon kay Pope Francis ay itong pangangalaga sa ating environment. Ganon din sa mga tao, especially the poor, yung mahihirap. Noong mga nakaraang broadcast natin, madalas kong sabihin, no, yung mahihirap, naaabuso ho, nagagamit ho sila, naaabuso ho sila. Gagamitin ng mga politiko, kaya sila para manalo, para sa mahihirap. Gas-gas na kumbaga yun eh. Maging sa relihiyon, ganyan din ang ginagamit para sa mahihirap. Kapakanan ng mahihirap. Pero tuloy-tuloy pa rin ho ang injustices naman talaga sa mahihirap. Yan ay kumbaga para mga lip service lang ho yan. Lip service lang. Hindi naman talaga nangyayari yung dapat mong asahan. Iba ho yung sinasabi kaysa nangyayari. Ang tawag ho dyan sa isang salita, hypocrisy. Sa wikang Pilipino, kaipokritohan. Kung gugustuhin nila yung kapakanan ng mahirap, matagal nang naging patas sana ang kumbaga buhay ng mga tao sa mundo. Ang nangyayari ho, sa totoo lang, yung mga mahihirap ang nagpapayaman sa mga ganitong madaling mag-manipulate sa kanilang mga utak. Yung tipong simpleng mga ceremonies pagdating sa usaping relihiyon, magpapakasal, kailangan mo magbayad. Magpapabinyag, kailangan mo pa rin magbayad. Lahat na lang gagawing may bayad. Yan ba ay concern sa mahihirap? Nagbibigay lang tayo ng palaisipan sa marami sa ating nanonood. Next, he poignantly stressed people's pressing responsibilities to heal and care for the environment in a 2015 encyclical. So, yun nga po yung pinaka-focus nga ng Laudato Si. Yung idinidiin niya yung ating responsibility para mag-heal at ingatan, to take care of our environment. Yan naman talaga yung pinaka-buod at pinaka-layunin ng kanyang encyclical, 2015 pa. So ngayon itong nangyaring pandemic, lumalabas ito kasi ay resulta ng abnormalidad dahil sa pang-aabuso ng mga tao sa kanyang kapaligiran. So itong mga pestilences na ito, resulta ng pang-aabuso. So paano mapagaling? Paano maibalik ang ating, ang term pa nga nila common home? Paano may panauli yung ating tirahan sa maayos na kalagayan? Alam nyo sa Biblia wala nang mangyayaring maayos na kalagayan Iko-quote ko lang sa Isaiah chapter 24 verses 1 to 5, sinasabi na agad doon na ang sanglibutan natin, yung earth, tumatangis, nanlalata dahil sa mga nakatira dito. Totoo naman, mga abusado yung mga tao rito, especially yung mga makapangyarihan. Kaya yung yaman ng mundo na binigay naman niya ng Diyos, namomonopolize. Kung sino yung powerful, siya ang magmomonopoliyan yan. Kaya hindi na-spread yung yaman ng sanglibutan. Reality naman ho talaga yan. So ngayon, eto nga yung kanyang target. Etong para sa mahirap at para sa environment. Na kung titingnan nyo sa ibabaw, parang maganda naman talaga. Ay tuloy pa natin yung sinasabi sa Associated Press. The air becomes cleaner. Speaking of nangyari sa pandemic na naka-lockdown lahat. The air becomes cleaner, the waters clearer, and animals have returned to many places from where they had previously disappeared. He wrote. So totoo itong observation naman talaga na to. Next. The pandemic has brought us to a crossroads. Kumbaga dito tayo nagkatagpo-tagpo dahil sa pandemic na ito. Meaning pag nagkatagpo-tagpo, nagkaisa lahat sa iba't ibang uri ng institusyon. Ulitin ko, politics, religious, economics, academics, non-profit organization, so on and so forth. Nagkaisa literally. At kung ano yung ihain na tinatawag na pamamaraan, nakatanggal na. Kung ano yung tinatawag na pamamaraan na inihain doon sa itinuturing na
authority, yun ang dapat mangyari. So, isa lang ang authority para sabihin kung ano yung tama at mali. Iniluklok na nila yan sa iba't ibang uri ng institution, maging sa medical. Dahil pag hindi galing doon sa authority at may magsalitang iba, hindi na authority yan, hindi totoo yan. Ganyan yung blocking. Ganyan yung pagharang ngayon na hindi ka pwede mag-isip para sa sarili mo, kundi ang dapat mag-isip yung iba para sa'yo. Kaya nga mga tao ngayon, kung anong sabihin, paniwala ng paniwala. Parang spoon feeding ang nangyayari. Dahil yan ay nanggaling sa taas. Kaya kung naalala ninyo, yung mga doktor na nagsalita doon sa Houston, America, regarding dito sa usapin ng COVID-19, regarding sa mga gamot na pwedeng gamitin, anong nangyari sa kanila? Black ho sa lahat ng social websites. Bakit? Hindi naman sila ang authority. Ang tawag agad sa kanila, ito yung tawag ng mga millennials, fake news. Ganon kadali para sa mga tao ang maglagay ng brand dahil may mga taong gustong mag-isip kayo. May mga taong nagsasabi, mayroon tayong sariling kaisipan, gawin natin yung inaakala nating tama. Kaso hindi yun ang nangyayari sa mundo ngayon because, kung naalala yung mga dati nating topic, ito nga yung principle na, kumbaga nangyayari na lang, the social contract theory. Mamaya, babalikan ko yun ng konti. Kaya wag kayo magtaka bakit ganito ang takbo. Personally, ako po pag nakikita ko yung treatment, lalo na sa mga may sakit na COVID, naawa ako sa treatment Sabihin man nilang walang tinatawag na discrimination, no! May discrimination Madali lang sabihin walang discrimination, pero may discrimination. Yung taong nagka-COVID, akala mo pero may ketong. Di ba madalas sinasabi, ang taong may COVID, droplets yung nagiging niyan isa sa mga dahilan na pwede ka mahawa, yung talsik ng laway. Isipin mo, may face mask ka na, meron ka pang face shield. Which is tama, hindi ko sinasabing mali yun. Tapos pag ang isang tao ay nagkaroon ng sakit na virus na yan, isipin mo yung pagla-lockdown sa bahay, para siya nasa kural ng baboy. Hindi yung maganda. Bakit? Kasi yun yung dapat na gawin. So dito, hindi nabibigyan ng bawat tao ng tinatawag na rationally, paano ka dapat mag-isip. Ang gusto basta sumunod ka lang. Anyway, marami hong mga bagay na nangyayari sa mundo, mga kapatid at mga kaibigan, na kapag tiningnan natin at gagamitin natin siyempre yung biblical perspective, lahat ng mga nangyayaring ito ay kinakailangang maganap at kinakailangan maging matatag ka lang sa pananampalataya mo sa Panginoon, na hindi ka magpadala. Although lagi ko namang inuulit-ulit ito pag yung batas ng tao hindi naman lumalaban sa batas ng Diyos, sundin natin. Baka mamaya ma-misinterpret tayo rito. Ang sinasabi lang natin dito sa puntong pinag-uusapan natin sa Laudato Si, ito po, didiretsuhin ko na, it is a manipulative processes. Minamanipulate ang mga tao na mag-rally toward this appeal ng isang kinikilalang religious leader sa katawan ni Pope Francis na mag-rally kayo, sundin natin ito para sa kapakanan ito ng lahat, magkaisa tayo doon sa isinusulong na isang araw na kapahingahan ng ating sanglibutan. Ito na nga yung Sunday. So hindi pinag-uusapan ng relihiyon dito. Hindi pinag-uusapan dito anong mangyayari sa Muslim na Biyernes sila, anong mangyayari sa Hindu, anong mangyayari sa mga Seventh-day Adventist na Sabado sila. Hindi pinag-uusapan dito. Kaya ang atake ng kaaway, hindi front door, back door. Dadaanin sa psychological warfare, sa tinatawag na manipulative processes, and then kapag pinapasok mo na yan, parang virus lang yan. Pag pinapasok mo na yan, dyan ka ngayon manghihina. Tuloy natin ang basa. An annual occasion that was established for Christians in the wake of the encyclical Laudato Si. The Global Pact is not limited to educational and academic institutions, but rather in the belief that commitment to education must be shared by all, involves representatives of religions, international bodies, and the various humanitarian institutions of the academic, economic, political, and cultural world, the congregation said.
See? So ito yung binabanggit natin kanina. Sa usaping ito, dahil nagkakaisa ang lahat, dahil tama naman na dapat labanan natin itong pandemic na ito, pero ito ay direkta kong sinasabi. Ito po ay, yun nga, yung nabanggit kanina, na-cloak. Kumbaga balabal ito, pantakip ito doon, itong environment emergency na ito. Pantakip ito sa hidden agenda to push the international Sunday law. Sa simula, pag pinapasok mo yan, wala naman kinalaman, ika yan sa relihiyon eh. Para yan sa kapahingahan ng ating kapaligiran. Tandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, maaaring yung iba sa ating mga kaibigan, hindi basta agad maniwala sa pinagsasabang ito. Pero ang ating challenge, tandaan nyo, pag dumating na ang time ng implementation ng Sunday law, alalahanin nyo po, that is the mark of the beast, ayon sa Revelation chapter 13. Yan po kasi yung huwad na sabat, ang linggo. Sa ngayon, wala pang mark of the beast kasi hindi pa naman isa sa batas yung linggo. Ha? Kaya yan yung counterfeit sabat ng Biblia. Okay? Oh, ayan, sinasabi na mismo rito, lahat ng institusyon ng sanglibutang ito. Next. Balikan natin yung binanggit natin kanina. Laudato Si's on Pope Francis encyclical on human ecology. Human ecology is an interdisciplinary and transdisciplinary study of the relationship between humans and their natural, social, and built environments. So ito yon. So maganda nga naman pakinggan, concern ka sa tao at sa kapaligiran. Next, a true ecological approach always becomes a social approach. It must integrate questions of justice in debates on the environment so as to hear both the cry of the earth and the cry of the poor. Yun po, karagdagang kapaliwanagan ng Laudato Si. Ang galing ng approach, di ba? Itong ecological approach always becomes a social approach. Wala pa itong pandemic, wala pa itong Laudato Si. Matagal nang pinapanawagan yung pag-iingat sa environment. Di ba mga tinatawag na environmentalist? Ito yung issue na gustong i-focus, yung maingatan ng ating kapaligiran. Pero sa surface, wala naman ang masama. Maganda naman yun na ingatan yung kapaligiran. Maging madisiplina ka. Totoo yun. Kaya lang kasi ganito Ang nabibigay ho kasi dito, false hope. Maling pag-asa. Bakit? Sa Biblia hindi nabubuti ang ating sanglibutan. Ang ating planetang Earth nasisira, nanlalata dahil sa mga nakatira dito. Anong ginawa? Nilabag nila o hindi sinunod ang kautusan ng ating Diyos. Therefore, ang ating sanglibutan papunta talaga sa kawakasan whether you like it or not. That is a reality. Yung humihibik, yung ating sanglibutan, groaning, nasa Bible naman talaga yan. At itinulad nga ng apostol na si Pablo, ayon sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 3, kapag sinabi ng mga tao sa sanglibutan, kapayapaan at katiwasayan, peace and prosperity, then sudden destruction will come upon them. Darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Yung sigaw ng mga tao sa sanglibutan, yun yung binanggit natin kaninang false hope. Yung iniisipan na magiging mabuti at maayos ang ating sanglibutan, that is false hope. Maling pag-asa yan. Kaya nga sinabi ko kanina, maganda yung mga plano noon pa, naingatan ng kapaligiran, pero in reality, hindi yung ganyan ang pwedeng mangyari dahil si Satanas buhay pa. Hindi matatapos yung pag-aabuso sa ating sanglibutan. Nagagamit lamang itong issue na ito. At ito nga, sa ngayon, sa malapit ng pagtatapos ng ating sanglibutan, nagamit dahil nga po dito sa pandemic na nangyaring ito. At magandang dahilan ito. Kaya nga nangyari ngayon pagkakaisa ng lahat ng institusyon sa buong mundo. Kaya ngayon sigaw sa ating kapaligiran, sa ating sanglibutan, sigaw din yan sa mga mahihirap. Social approach po kasi ang ecological approach. So laging magkakadikit-dikit yan. Alam nila kung ano yung kumbaga takbo ng psychology. Matatalino yung mga taong ito pagdating sa intellect. Naniniwala po ako doon. Kaya magaling mo sila pagdating sa mga ganitong bagay to manipulate minds of the general living on this earth. Yung general will na gusto nilang kunin, yung pangkalahatang kalooban na magkaisa kayo doon para sa panawagang ito. Next,
The Pope's encyclical Laudato Si means praise be to you. Yun ang ibig sabihin ng Laudato Si. Praise be to you. On the care of our common home is the Church's most profound and comprehensive statement yet on caring for creation and the poorest. It is an inspirational letter that calls for us to examine our hearts, transform our social values, and take action for global solidarity. Diba, napakaganda. Nakita ko ninyo? Sabi ko po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan, maraming mga bagay na nangyayari sa mundo without the biblical perspective o biblical backdrop, hindi po natin makikita yan. Matagal na akong sinasabi sa Biblia ang mga bagay na magaganap at ito'y nakikita natin unti-unti nang, kumbaga sa banig, narorolyo. Malapit sa nasa dulo. Patapos na ho tayo. Kaya sa ating mga kapatid, napakahalaga ho, paghandaan natin, panalangin natin, italaga natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Dahil yung iniisip ng marami sa atin na Sunday law agad, biglang bumangga sa pintuan mo, yan na, religious Sunday law, hindi yan ang paraan. Kukuha sila na kumbaga, paano ko ba isasalarawan nito? Kumbaga, bago sabihin natin sa isang operation, no? Kumbaga may anesthesia mo nang nilalagay bago biyakin yung bahagi ng laman mo. May anesthesia mo nang ginagawa. So hindi yan yung pag sinabing Sunday law, atake agad sa anyo ng pagiging international religious Sunday law. Hindi ganon. Kaya makukuha nga ang loob ng general population Makukuha ang loob dahil napakaganda. Sino magsasabing mali? Dahil ang Laudato Si ay concern yan, lalo na sa mahihirap at sa ating environment para maingatan ng lubos. Kaya nga sabi ko, noon pa, maraming nabibiktima din maging sa mga kapatid. Sama ng sama sa mga ganitong issue Sama ng sama, kung may planting dito, planting din sila. Ito yung mga, kumbaga, inilalayo yung ating attention sa tunay na dapat pagfokusan ng pansin sa mga kapatid ang sinasabi ko, which is to preach the three angels' messages. Ipangaral ang mensahe ng tatlong sinugong anghel, dinadivert yung atensyon. Yung iba naman mga kapatid, busy sa kasasagot doon sa isang nagwawala. Ang focus natin is to preach the three angels' message. Hindi yun doon sa mga minor issues. Hindi yun masisira ang church dahil lang sa isang taong nagwawala. Masyadong concern. Anyway, ginawan ko nga ng series yan. At doon, panuorin nyo na lang yung mga series na yon. Argument ang pinag-uusapan natin doon. Wala akong pakialam doon sa personal na tao. Argumento lang. Dahil yun ang turo ng ating church. Anyway, yun nabanggit ko lang kasi nadadivert yung attention sa mga ganitong bagay. Kaya kapag ikaw nagpapadala sa mga animo ay napakagandang mga plano, naku po, mawawala ka sa linya. Sa linya na gustong ipakita sa iyo ng Diyos, ito anak ang nangyayari. Hindi yung mga iniisip mo na yan, ito yun. Kaya natin nasusundan ito dahil nga sa Biblia mismo sinasabi at magmasid tayo sa nagaganap sa ating kapaligiran. Next, the encyclical captures the interconnectedness of social, economic, and environmental justice in building and protecting our common home. It highlights the intimate relationship between the poor and the fragility of the planet. Protecting the planet requires an integrated approach to combating poverty, restoring dignity to the excluded, and at the same time, protecting nature. So, yun at yun pa rin ang sinasabi rito. Ngayon, eto Ito sa Laudato Si, ito ay paghahanda ng rest one day sa buong isang linggo. Ito yung pinakasabat. Yun ang pinaka-direction ng Laudato Si. Para mabigyan ng kapahingahan ng ating kapaligiran. Ginamit ang environment at kapakanan ng tao. Ito yung sinusulong ng lahat. Maging yung mga non-profit organization like the Green Sabbath, symbol ng one-day rest. Sinusulong ito ng lahat. Kaya ang ginagamit lagi nilang comparison is the 7th day Sabbath ng mga Hudyo daw.
tandaan natin, yung Sabat ng Biblia, ikapitong araw na Sabado, Sabat ng Diyos, sa sangkatauhan yan. Hindi yan dapat lilagyan mo ng title na Jewish Sabbath. Dahil ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao, ayon sa Marcos 2:27. Sangkatauhan yon. No? So para sa atin yon, para sa kapakanan nating lahat. Yun yung pinaka-direct context ng Mark 2:27. Dahil pag siniyasat po ninyo sa case ng Greek, bibigyan ko ng konting illustration, no? Kapag ka siniyasat nyo, madalas ko mabanggit sa Greek Bible, of course, sa Greek sa Greek language, merong mga cases na tinatawag yan. Nominative, ablative, accusative, genitive, so on and so forth, instrumental. Meron ding isa dative. Dative. Pag sinabing dative, at itong sa Mark 2:27, dative of advantage. Yan ang case niyan. Meaning, bentahe sa tao yung pagbibigay ng Diyos ng Sabat. So, beneficial. Yun yung point ng Mark 2:27 sa case na dative. It is beneficial. Para sa kapakanan. Di ba? Sa mga taong naghahanap ng trabaho, natural, ang isa sa gusto mong malaman sa ina-applyan mo, ano yung mga benepisyo, mga benefits. So, ganun din ang Diyos sa Sabat. Ginawa niya as a benefit to humankind. That is why, ang case sa Greek, dative of advantage. Kaya hindi yan Jewish Sabbath. Ibig sabihin, paborito ng Diyos, mga Hudyo lang, para bigyan ng benefits, ng kapakanan. Of course, hindi. Kaya ang sinabi ni Kristo maliwanag, ang Sabbath ay para sa tao. Ginawa ng dahil sa tao. Sa ibang mga salin, napakaganda. The Sabbath was made to benefit people. Okay? So, itong Laudato Si, ito na po yung hakbangin na kung saan ang pag-i-enforce ng Sunday law according doon sa kapakanan ng sangkatauhan at ng kapaligiran, patungo po yan sa mabigat na religious Sunday law. So, kumbaga binubuksan na niya yung pintuan. Yun ang ibig nating sabihin. Kapag nabuksan na yung pintuan, dire-diretso na ang pasok niyan patungo sa religious Sunday law. Yan lang ang hinihintay eh. So ito'y paghandaan natin mga kapatid, mga kaibigan. Tingnan natin ang ating mga sarili na. Dahil ito pong nangyayari ngayon, when it comes lalo na dito sa sistema, sa hallmark ni Pope Francis, sinasamahan pa ito ng tinatawag na mga New Age philosophy. Ano ang New Age philosophy? Ito yung mga New Age movement na may kinalaman doon sa hangarin na magkakaisa rin ng tao sa buong mundo, sa sanglibutan. Tingnan nyo, Ali, pakilagay nga. The coming of the new Christ with a new world religion, next, yan. The coming of the new Christ with a new world religion will inaugurate the new Age Aquarius. The central focus of the New Age is eschatology, the cosmic Christ, the one present in everything. Sa philosophy ng mga New Agers, ng New Age movement, ito'y kalat maging sa mga YouTube. Naku po, panuorin yung mabuti. Sinasabi natin ito. Ito pong sinasabi nilang New Age Aquarius. Ang Aquarius, dinidefine nila as yung power na nasa mga tao na. Sinisimplehan ko lang ang paliwanag. Ang kapangyarihan ay nasa mga tao na. Ito yung focus ng pagkakaisa ng lahat sa ating sanglibutan. At itong nagaganap na ecological crisis dahil sa environment, dahil sa pestilences, itong pandemic na ito yung nagdadala para mahubog yung pananaw ng mga tao sa mundo. At ito yung sinasabi noon pa sa isang libro ni Walter Martin, ang pamagat na New Age Cult. Pakilagay, Ali. Yan. Every major cultural transformation rests on a shift in worldviews. Bawat malakihan daw na pagbabago sa kultura ay nakasalalay doon sa paglipat ng pananaw. Shift. Ang paglipat ng pananaw para maging worldviews ay dahilan po yan sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Hindi po yan nahuhubog sa isang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. It takes hundreds of years. Bago po itong ating postmodern, which is ito na nga po yung worldview ngayon, nauna muna yung tinatawag na modernism na naganap especially during the time of early part ng 19th or 18th century. 19th patungo sa 20th century.
Sa 20th century, diyan na pumasok yung tinatawag na postmodern. In-example ko lang yon dahil yung pananaw ng mga tao, depende kung ano magiging sistema at pananaw na nilang dapat sundan, nakadepende yan sa nagaganap sa kanilang kapaligiran. Yan lamang ang sinasabi rito ni Walter Martin. Bawat malakihang pagbabago ng isang kultura ay nakasalalay doon sa paglipat ng pananaw, shift in worldviews. At ang worldview ngayon, kaya nga nagkaisa ang lahat, ang paglipat ng pananaw na patungo doon sa, sige, bigyan natin ng kapahingahan ng ating sanglibutan para maingatan naman natin ito at magkaroon din ng kapakanan yung mga mahirap kasi ang talagang malaki ang bahagi na biktima ay mga mahihirap at totoo talaga yan dahil sa mga ganitong nangyayari. Mas madali silang naigugupo eh. At ito na nga po yung sitwasyon. Madaling sumunod ang mga tao. Nagsama-sama na ho ito. Laudato Si, 2015 pa, naganap ngayong 2020, no? At late part pa ng 2019, itong COVID crisis. At ito yung nagbigay daan para ang mga tao sa sanglibutan, kasama yung mga institusyon na nabanggit, ay magkaisa ho talaga. So ito yung nagdadala sa tinatawag na shift, paglipat. Pag ang tao ay takot, anumang ihaing solusyon, tatanggapin niya yan. At hindi ho na malayo ng Sunday rest ay pwedeng may isang batas na. Hindi na malayo. Wala lang tayong petsa, hindi natin alam yun kung kailan. Laudato Si, New Age Movement, ito'y collective consciousness na eh. Tingnan nyo, babasahin natin. Etong sulat ni Alice Bailey, humanity moves from Piscean to the Aquarian age is a shift from authority to direct knowledge, from beliefs to experience. 19th century pa itong author na ito. Ito yung New Age agenda. Ito mga binabanggit noon pang 19th century hanggang ngayon 21st century, yan pa rin ang nagre-ring sa isipan ng marami at hindi ko nakikita yan ng iba sa atin. 200 years. Ngayon, kitang-kita nating nagaganap yung sinasabi nilang from Piscean. Yung humanity, yung sangkatauhan, moves from Piscean to Aquarian. Ano ibig sabihin ng Piscean? Sa kanilang pagpapaliwanag, ang Piscean, ito yung tipong tinutulak-tulak ka lang. Kumbaga, aping-api ka lang. Wala kang ginagawa. Ngayon, iba na. Ang power na ngayon ay nasa mga tao. Kaya, ang shift na gaganap from authority to direct knowledge. Ibig sabihin, in our context, ang authority is none other than the absolute truth, the Bible, the Word of God. Ngayon, direct knowledge na lang. Meaning, depende sa tao. At yung mga tao, nagkakaroon ng isipan ng pagkakaisa dahil doon sa kanilang paniniwala na ito'y nagbibigay ng kapangyarihan. Ng kapangyarihan para hindi na manatiling tinutulak-tulak, kundi ang tao ang makapangyarihang magkakaisa sa mga gagawing hakbang para mapabuti ang kalagayan ng sanglibutan. New Age Movement. Samahan mo pa ng Laudato Si. Next, basahin ko lang ito. The New Paradigm Shift. The New Paradigm Shift includes collective consciousness. One single consciousness. So, iba-ibang writer o binabasa natin para maintindihan po ninyo kung ano yung nagaganap ngayon. So, sa tingin nyo itong binabanggit nilang collective consciousness, shift from authority to direct knowledge, ay hindi mangyayari itong sinasabi natin itong enforcement ng Sunday Law. Matindi ho ito. Samahan mo pa ng social contract theory. May topic ko tayong hiwalay dyan, pero yun yung point. Ang social contract theory may kinalaman sa kapakanan ng higit na nakararami. Kung ikaw ay nasa minority lang, iwanan mo na. Kumbaga, isuko mo na yung natitira mo pang karapatan para hindi ka maging kalaban ng gobyerno. Kasi ang inaabot ng gobyerno, yung kapakanan ng higit na nakararami. Nakikita na ho ninyo yung sinasabi yun nating punto rito. Kaya yung nasa minority na sumusunod sa authority, which is God's word, regarding the keeping of the 7th-day Sabbath, nasa minority lang ho tayo. Darating ang araw, ipupush ng majority ka. Dahil gusto nila
na mangyari dahil sa takot nila na hindi na maulit itong mga ganitong ecological crisis. So, lumalabas ang nasa minority pag hindi sumunod sa mga patakarang malapit ng ipatupad. The Sunday rest, magiging kontrabida ka at lalabas, wala kang malasakit sa mahihirap at sa kapaligiran. Ganyan ang magiging tatakpo sa mga nasa minority na nangingilin ng araw ng Sabat. So paghandaan na ho natin yan. Whether you like it or not, brethren, yan ang magaganap. Dahil ito, sabi nga ni Kristo, malapit na siyang dumating, nasa mga pintuan na nga. So ito na ho muna yung ating pagsa ngayong hapon at kaya ko sinadyang paigsiin kasi may klase po na ako'y ituturo sa akin hong Inahawakang Bible Institute Season 4. So hanggang sa muli, magkita-kita na lang ho tayo, naway maging handa tayo sa magiging kaganapan sa ating sanglibutan. Tandaan ninyo, ang Diyos ay makapangyarihan nating Diyos. Hindi niya ho tayo pababayaan. Walang sino mang tao na pwedeng manakit o umagaw ng buhay natin sa panahong ito ng pag-aani. Kapag tayo tapat sa Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang siya nating magiging kanlungan, ang siya nating magiging kaligtasan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at ngayon po, magtatagubilin tayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po na niloob ninyo na ang paksang ito patungkol sa paghahanda sa nalalapit ng kaganapan ng enforcement ng Sunday Law. Tulungan ang bawat isa ninyong mga anak na manatiling tapat anuman ang mangyari. Tulungan ang bawat isa na maging matatag, maging daluyan ng pagpapala na may palaganap ang mensaheng ito upang ang aming mga kaibigan, mga kapatiran ay makapagpatuloy ng paghahanda para sa inyong kaluwalhatian. Salamat din Ama sa pagpapatawad sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa kalooban ng ating Diyos sa darating na Sabado at Linggo, ganap na alas 3 ng hapon. Muli po tayo magkakasama-sama. Sa pangalan po ng aking mga nakagapay, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento, na nag-technical po sa atin. Kasama ang aking may bahay, Maiden Sarmiento. At kayo po na mga followers ng Reasons of Faith na nagsishare ng ating mga videos. Ito naman si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.